So hello mga ka-coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, thank you nga po pala ulit sa mga nakapanood ng aking last video. So ito po yun. So yun, medyo marami nga lang naguluhan dun sa variant nung last video ko. Bago yung isa, yung coin series number 50, yung number 49. So ito po yung number 49. So yun yung binibili ko na 1K na die 3. So medyo na-confuse sila dun sa ano natin. So yun, nandito naman po tayo para tama or mag-correct po nung ng die 3. Papaliwanag po sa inyo yung die 3 para nasa ganun, kung makahanap po kayo, syempre benta nyo sa akin. Benta nyo okay, mga coins. So yun, thank you po pala ulit sa mga nakapanood ng aking video. So maraming salamat po. So yun, medyo nawo-worry lang ako dito sa part na to. So yan So makikita po ninyo dun sa subscribe and unsubscribe. So medyo mas marami nakakapanood na naka-unsubscribe. So syempre, yung iba po kasi nating mga manonood syempre mas gusto nila yung yung mga presyong mga imposible. So yun po, ang presyo naman po na binibigay po kasi natin is yun po yung mga totohanan. So yun po yung mga nanggagaling sa ating mga coin group. So hindi nyo na itatanong, medyo marami tayong coin group na sinalihan. So bago tayo nag YouTube is medyo kilala din tayo ng konti sa larangan ng NDS sa coin group natin. So yun, wag na natin masyadong patagalin, pahabain. Thank you po ulit sa mga nakapanood. So tara, let's go. So hello mga coins, mapagpalang araw po sa atin lahat. So yun, medyo kauuwi lang natin galing work. And yun, grabe, sobrang traffic kanina dun sa way namin ng OIC ko na umuwi. So medyo grabe, pagod siya, traffic sobra. So yun, in this video talakayin natin maya lang yung 2012 na new variant para sa akin. So yun, bagong variant po ito mga coins, yung 2012 na akin pong ipapakita po sa inyo. Medyo madugungan lang at medyo mahal yung variant na yan. Pero kung ikaw ay dedicated na coin collector at gusto mo mabuo yung buong variant nung coin or nung series ng NDS, so syempre kailangan mo ng variant na yun. So mamaya papakita ko sa inyo and i-explain ko sa inyo, papakita natin yung differences. So yun, bago tayo mag-start, nais ko lang po magpasalamat sa mga nakapanood ng aking video. Yan. So thank you. And salamat din po sa simpatya po ninyo dun sa video na aking po nilabas. So medyo nakakalungkot, at the same time sa ibang part nakakatuwa kasi marami mga nanonood po natin na yun, nakaintindi o nakaunawa nung sinasabi ko po dun sa mga coin na dinatalakay natin. So yun, bago tayo mag-start, konting update lang po sa ating mga subscribers. So yun po, nasa 675 na po tayo. So yun, medyo nakakatuwa kasi medyo solid, napakarami na natin. Nag-start ako sa 100 plus, 50 plus. Then daan yung mga ilang araw, nasa 200 hanggang 300. Then na-stuck tayo ng konti sa 400. Then yun, nagtuloy-tuloy na. So, salamat sa suporta po ninyo. And ito po yung watch hour po natin. So yan po, nasa 1,400 plus na rin po tayo. So magwa 1,500 na siya. So 2.5 na lang yung kailangan kung i-reach, na sa ganon ma-complete na po natin. So ma-monetize na po tayo. So yun, thank you. Pakitapos lang po yung video natin and paki-subscribe na rin po and paki-like na rin po ang ating video kung magugustuhan po natin. So yun, bago tayo mag-start, magsimula, ito po yung lagi kong ginagawa.
yung pagbibigay po ng detalye ni coins. So yun, ang tatalakayin po natin is mga magnetic po na piso. So yun. So ito po ang kanyang composition. So yun, ang composition po ni magnetic is nickel plated steel. So yun. Yan po yung pinaka-composition po niya. So magnetic po yan, maliwanag po yun. And yung weight po niya is 5.35 grams. So yun. So masasabi ko mas mabigat si non-magnetic na nagtitimbang ng 6.1 something, mga ganun. Yun po yung tinalakay natin last time. So yung non-magnetic is 6.1 grams. And yung thickness niya o yung pinakakapal po natin is 1.9 mm. So yung diameter niya, yung pinaka laki ng barya is 24 mm. So masasabi ko same size lang naman po siya. Ang pinagkaiba lang is yung timbang and yung composition po niya. So yun. So yan, back to the topic. So yun nga po pala. Dun sa aking coin series number 49. So yan po yung bumibili po ako ng coin na halagang 1K. So may marami po sa akin nag-message po niyan, and sadly parang medyo yun, ipaliwanag po natin para mas maintindihan po nating mabuti. So pasensya na po kung hindi ko po napaliwanag ng medyo concrete or mas maganda yung ating syempre yung iba po kasi dito is parang naninibago. So syempre nandito naman po tayo palagi para gabayan ko po kayo. So yun. Ayan, in this video, mamaya tatalakayin natin yung sinasabi ko sa inyo 2012 na pwede ko sa inyo bilhin na medyo mataas na presyo. So yan, ito nga po pala yung ating 2010. So yan, zoom in natin ha mga coins. So ito po yung 2010. So sa mapapansin po ninyo, yung 2010 po natin is normal po yung pinakaharap niya. So lahat po yan, masasabi ko normal po yung harap niya. So yung pinaka rim po niya is talagang embossed. So labas po yan, makapal po siya. So yan po yung katangian ni 2010. Yung overs po niya o yung pinakaharap po niya is normal. So masasabi ko nagkakatalo po yan dito po sa kanyang reverse. Ano po ba yung reverse? Yung likod po ng barya. So yan. So ito pong aking hawak-hawak is bold letters. Yan, bold letters po ito mga ka-coins ha. Ibig sabihin po ng bold letters is maunang-una yung makikita kay bold letters. So nakakatuwa kasi may mga manonood tayo na medyo natututo na or marunong na sa pagtuturo natin. So nakakatawa, nakaka-proud yung mga ganung part. So yun, ang bold letters katangian niya is yung 1993 niya, mas malaki body hamak, and yung Bangko Sentral po natin. Yan. So ang inaalok po kasi sa akin, ito mga coins ha, na ito po, isang example ha. Ito po yung inaalok nila sa akin. So siguro nalilito kayo mga coins kasi yung gear po niya, yung cogwheel po niya is, yung pinaka gear niya is parang halos, siguro dito po kayo tumitingin sa cogwheel po ni 2010. So wag po kayo dyan titingin. Unang-una dito po sa 1993 po niya. So yan, yung in common po kasi mga coins, yung 1993 po niya is maliit. Yan. So bibigyan ko kayo ng isang example ng ng die 3. Yan, ito po yung die 3. Yan. So ang hinahanap ko po na barya is yung likod po ni 2010 is ganito. Yan, ito po yung die 3. Una po natin palatandaan is yung 1993 po niya. I-zoom natin mga coins para mas makuha natin ng mas maganda. Yan. So yung 1993 po niya is medyo dikit na po siya, and mas malalaki po yung 1993 nun mga coins. And then yung pinakagilid po niya, yung pinaka-rim po niya is makapal po. Embossed po, labas po siya. So ito po yung inaalok sa akin. Siguro may nagalok sa akin ng mga 10 katao, mga ganun. Ito po yung inaalok nila sa akin. So natutuwa po ako kasi ibig sabihin po nun
is napanood nyo po yung video ko. So nakakatuwa kahit na medyo busy tayo, nasa trabaho tayo. Siyempre, I'll make it a point na makapag-reply po ako sa inyo. Or sa mga hindi ko po nare-reply, pasensya na po kayo kasi busy po talaga tayo. Eh, yun, sinisingit lang po naman natin to. Nasa ganoon yun, mabigyan ko kayo ng magandang video. So, ito po yung inaalok sa akin mga coins yan. So, unang-una nyo po makikita mga coins sa, ito po, ano po, ito die 3 po, ito po yung die 3. So, definitely, ito po yung ang galing! Uy, anak ng pating to si Vice, oh. So, ito po yung pinakalikod po nun. Yan. Ito po yung pinakalikod nung hinahanap kong coins. So, ito po yung ito po yung inaalok sa akin. So, makikita nyo po, sa 1993 pa lang po niya, yan, is maliliit po. Masyado pong dikit na dikit yung common. Ayan, oh. Kita nyo naman. Masyado siyang dikit na dikit at the same time, maninipis po yung, ito po yung yan, nasa gilid po nung kagwil po natin. So, yan. Ito. Kita nyo po. Siguro medyo nalilito kayo kasi yung kagwil niya is parang halos, kung titignan nyo po, is parang halos pareho, di ba? Pero, makikita nyo po yung pinaka-gear niya, yung pinaka-ngipin po nung cogwheel is mas mas malaki yung pinaka-gear niya. So, ito medyo mababaw, ito medyo malalim yung pinaka-ngipin, o pinaka-ngipin ng cogwheel. Yan po, kita nyo po agad. And then yung mga letters niya, makikita po naman natin. Yan. Ito po yung die 3 ha. Yung nandito sa may likod. And ito po yung common na die 1. So, yung inaalok po sa akin is yung die 1. So, sorry po. Pasensya na po. Yun. Kaya nga po nandito tayo. Para mas maliwanagan po tayo. So, yun po ha. Ito po yung normal. Yung nasa ibabaw, yung nasa ilalim po yung die 3. So, yun. Back to the topic. So, zoom natin ulit ng konti. And onti pa. Yan. Yan. Medyo malapit na, sobrang lapit nung kanina. So, ito po yung bold. So, di hamak po na mas malaki po si bold letters. Yan. Sa Republika pa lang po ng Pilipinas, sa Bangko, ayan, sa Bangko Sentral pa lang, mga ka-coins, makikita nyo na kagad yung difference. So, mas makapal, mas malaki yung bold. Yan. Di ba? Kita nyo naman. So, yun. So, yung hinahanap ko po is ganire ang kanyang likod. So, katangian po, para hindi po kayo mahirapan, kung meron po kayong 2013 na coin, ito po kasi yung common talaga. Lahat po ng 2013, ang likod po is die 3. Yan. So, ang hinahanap ko pong coin, yung harap po niya is 2010. Yan. 2010 po yung harap niya, and yung likod po niya is ganito. Yan maliwanag po tayo. So, parang imagine this. Yan. Ganito po yung harap niya. Then, pag tinalikod nyo po siya, ganito po yung likod niya. So, ito po yung pinagkaiba ni bold letters mga coins. Unang-una, si bold letters po is non-pros. Yan. Non-pros po si bold letters maliwanag po tayo doon, malinaw po tayo doon. And yung die 3 is siyempre non-pros po yun. So, hindi po frosted yung hinahanap ko. Mga coins yan, makikita po natin yung gilid po niya or yung pinaka rim po niya is mas makapal po itong normal. Yan. So, embossed po siya, labas na labas po. Naka-emboss po yung pinaka-rim niya. So, ito po si bold is yan, kita nyo naman, halos hindi makita siya. So, mas malaki din po yung letter niya. So, yan, imagine po na ganito po yan. So, yan. Ito po yung harap. So, ito po yung pinaka-likod niya. So, yan malinaw po tayo doon. So, yun po, bibiling ko po sa inyo ng 1K. Kung meron po kayong ganyan, so, bibiling ko po yan ng 1K. Yan malinaw po tayo dyan. Ipasa nyo na po sa aking FB or mag-comment po kayo sa video ito na meron ako nito boss.
2010 na die 3. Yan. So, yun. Sana po malinaw po sa inyo yan mga ka-coins. Kung medyo bitin po kayo dito, so panoorin nyo po yung coin series ko na number 49. So, nandyan po, may konting details din po dyan. So, yun po. Thank you. So, dito na po tayo sa ating 2012. Yan. So, ito po yung 2012 na bold letters. Yan. So, ang katangian po ni bold letters, unang-una is yung kanya pong Republika ng Pilipinas is malaki. Makapal, emboss. Yan. Naka-emboss po siya. Kita naman, angat na angat. So, yung pinakalikod po niya or pinaka-reverse po niya, pero makikita niyo rin po mga coins. So, angat po siya, di ba? So, yun. Baka may makakita po kayo nito na flat po yung ganito niya. So, ang katangian po kasi masasabi ko, ang katangian po kasi ni Frosted is lubog po yung pinaka niya. Pinaka mga year, itong Republika ng Pilipinas, lubog po siya. So, dali. Hanap tayo ng 2012 na Frosted. So, yan o. Kita nyo naman o. Di ba? Ito po yung Frosted. Yan. So, ito po si bold. So, yung bibigay ko po sa inyong isang varieties or isang variant na sinasabi ko na kakaiba is ito. Yan. Yung nasa ating Tandang Sora. Yan. Ito po yung sinasabi ko na die 3. So, kung meron po kayo nito mga coins, ipagkumpara niya po yung yan, i-zoom natin. So, ito po si bold letters. Yan po. Yung reverse po niya, pinakalikod po niya. Yan, makikita nyo agad mga coins. Ito yung difference po niya. Unang-una sa kanyang 1993. Yan. Yan po. Di hamak po na mas malaki si bold. Yung nasa labas po. Ito po si bold letters. And ito po si ano, kita nyo naman po agad. So, hindi ko kasi masyadong mga coins kasi medyo mahal to, medyo madugo to. Pag binaklas mo to, sayang po kasi. Ito po yung blister pack ni Tandang Sora. Yan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na die 3. Yan. Yan. So, ito po yung itsura niya. Yan. Kita naman, set po siya. So, kung may makikita po kayong ganito, so die 3 po siya. So, kung may magbenta man ng ganito, baklas to mga ganito at ito yung natitira, bibilin ko po yan, syempre. Alam niyo naman po tayo. So, ito po yung set po na 2012. So, kung may makikita po kayong ganito mga coins, matik yan, die 3 po yung pinaka niya po. Ayan po. Tandang Sora. So, magkano ba to? Price, bili ko po dito is 1.5 sa blister pack ni Tandang Sora. So, kung kakalasin mo lang to, babaklasin mo lang. So, masasabi ko sayang. Sayang po yung blister pack. So, kung merong ganito na medyo yun, sira-sira na po or may damage po yung coin, pwede po bilhin ko po ito. Yung inyong 2012. So, yan. Yan, malinaw po. Ito po, kung naghanap po kayo ng die 3, gusto nyo kumompleto ng series ni piso, so yun, kinakailangan niya pong nagsakripisyo ng blister pack. Yan, ito po yun, medyo madugo, mahal. So pinakamura 1.3, 2K 2K pinakamahal. So ito mga 1.5 po ito nabili. So medyo baratan pa yan, tawaran portion. So, thank you sa nagpa-ubay sa akin ito. Salamat. Coins. So, yun. Sana may naidagdag po ko sa inyong konting kalaman. And salamat po sa walang sawa po ninyong panonood. And please like our video and subscribe na rin po tayo sa mga susunod pang video para updated po tayo palagi. So, shout out time po sa ating mga solid viewers and sa mga syempre baka magtampo yung mga silent viewers po natin. So thank you mga ka-coins ha.
sa panonood po ninyo. Yung mga silent viewers natin dyan. So, salamat po sa inyong lahat. At mag-comment naman po kayo na sa ganun malaman ko o mas malaman ko na nandyan po kayo, diba? So yun, pasensya na rin po kung tayo po ay hindi po tayo mataas magpresyo, yung sasabihin po na ganito ganyan, na ganito umabot ng libo-libo. So ako po, yung presyo po na aking ibinibigay is po yan, standard po yan, yan po yung presyo na pwede nyo po o possible nyo pong maibenta yung coin po ninyo. So kung may mga coins man po kayo na NDS na ganito at gusto nyo ibenta, kontakin nyo po ako. Kung hindi ko man mabili, tutulungan ko po kayo na maibenta po yun sa ating coin group. So shout out po sa mga solid nating mga commenter. So ito po. So maraming salamat po sa walang sawa po ninyong panonood sa aking video. At the same time sa pagla-like po sa ating mga siyempre mga video. So itong video na to or itong channel na to is para po sa ating lahat. So salamat po ng marami. Thank you mga coins. Sana po lagi po kayo nandyan para sa ating mga content. So yun lang po. Maraming salamat. Kita-kits po tayo sa next mga video ng mga coins. So yun lang po, ingat po sana tayo palagi and God bless us all. So yun lang, bye bye, salamat.